hell. Because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Sana saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. At meron po tayong konting discussion today at tingin ko tuloy-tuloy na tayo. At para naman ay matapos tayong maaga. Konti lang naman ito, tungkol pa rin ito dito sa ating Vice President Sara Duterte. But before that, para doon sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe at kindly hit the notification bell. Paki-like na rin at paki-share na rin later on para madami ang makarinig at makaalam ng ating channel. Thank you so much once again. Gaya nga na sinasabi ko, yung tungkol sa ating Vice President na si Sara Duterte. Hindi ako makaget over sa pagkatao nitong ating Vice Presidente na nagpakita ng sobrang pagiging arrogante doon sa mga ginawang hearing sa Kongreso at ganoon na rin doon sa mga nangyari doon sa pag-transfer kay Atty. Lopez sa hospital na kung saan siya ang nasunod kung saan dadalhin si Atty. Lopez. Ito yung kanyang Chief of Staff na dapat ay dadalhin sa Veterans Memorial Hospital. Pero ang gusto ni VP Sara dalhin sa St. Luke's Medical Center do sa Quezon City. Walang nagawa ang ating mga pulis na tumao doon at nagbantay. At sila ang mag-escort sana. Pero yun nga, hindi sila nasunod kahit yun ang utos sa kanila ng gobyerno. At may insidente pa nga doon na hindi maganda na yung isa sa kanya mga security officer na sila chika ay itinulak pa yung police doctor na mag-escort sana. So, sa madaling salita, ang nasunod talaga doon ay si Sara Duterte. So, yan. Marami-rami nang ipinakitang hindi magandang pag-uugali ang Vice Presidente. Lalong-lalo na nung pinagmumura niya sila Presidente Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at pati na si Speaker Romualdez. Yung gigil na gigil siya, ito rin yung time na naando doon siya sa room kung saan nakadetain si Atty. Lopez, yun yung kanyang Chief of Staff. So ito, yung isa sa mga nakita nating pagiging arrogante at sobrang pagmamataas. Sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili bilang isang spare tire, bilang isang Vice President. Sinabi niya pa nga dito, yung time na yon, na wala na siyang nire-respeto na mas tataas pa sa kanya. At siyempre, ang pinatutungkulan niya ay si PBBM. Wala na daw siyang nire-respeto mas mataas pa sa kanya. So, ina-assume niya sa mga pananalita niya na yun na siya na ang pinakamataas. So, yan ang klase ng ugali na pinapakita ng Vice Presidente ng Pilipinas. Maraming beses na siyang nagpakita ng disrespect at pagiging arrogante. Ang Kongreso, ilang beses din niya pinakitaan ng disrespect at pagiging arrogante. Tulad na nung
hindi siya nanumpa. Ayaw niya mag-take ng oath. Gusto niya, nandoon siya, present siya doon. Gusto niya magsalita, pero ayaw niyang manumpa. At of course, napilitan lang siyang umattend. Hindi talaga uma-attend siya doon sa hearing. Pero nung isa-isa nang pinalalambot ng mga congressmen, yung kanyang mga tauhan doon, nagbantay na siya doon. Siguro, nag-alala din siya na kung hindi niya mai-intimidate yung mga tao niyang nandoon, unti-unti itong magsasabi ng katotohanan. Although may mga nakuha naman talagang mga information na hindi kayang itanggi ng mga tauhan doon ng Office ng Vice President na naimbita doon sa hearing na yan. So ano lang yan, yan ang pinaka-overview ng ating gusto kong i-discuss today. Yung pagpapakita ng kawalang galang ni Vice President sa Kongreso, sa ating Presidente, sa ating First Lady, sa Speaker of the House, at wala na rin daw siyang tiwala sa ating mga pulis. Wala na rin siyang tiwala sa Armed Forces of the Philippines. At hindi niya rin nirerespeto yung imbitasyon sa kanya ng NBI. Nakailang ilang beses siyang tinawag doon, nakadalawa na, pero hindi siya pumupunta. Itong nakaraan, nagpadala siya ng lawyer na nagsabi na hindi nga siya makakarating, mayroong sulat na pinadala. Kaya lang, nag-press conference siya na hindi nga, ini-indicate niya or sinasabi niya na talagang mukhang wala na siyang planong umattend o isubmit ang sarili niya sa NBI. At wala na rin siyang tiwala sa NBI. So ito ay nagpapakita lang talaga na ganong kataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Di ba madam, kasama ka sa tinatawag nating gobyerno na pinamumunuan ng Presidente ng Pilipinas na si PBBM? Ikaw yung sumusunod na pinakamataas. Na kung ano man ang mangyari sa Presidente, kung hindi niya maitutuloy ang kanyang function as President, ay ikaw ang susunod. Ang masaklap lang nito, wala ka ng paniniwala doon mismo sa gobyerno na kinabibilangan mo. Dahil ang mga kapulisan, ang ating mga pulis, ay part ng gobyerno. Ang Kongreso ay part ng gobyerno. Ang Armed Forces of the Philippines ay part ng gobyerno. Ang NBI ay part ng gobyerno. Lalong-lalo na ang Office of the President na siyang namumuno sa gobyerno. Lahat ng yan ay mga major agencies, major offices na bumubuo, na parte at bumubuo doon sa tinatawag nating gobyerno. Pero nagpapakita ka ng wala ng respeto sa mga opisinang yan, nagpapakita ka ng walang respeto sa mga opisina na yan, major offices ng gobyerno. So ano na lang nire-respeto mo? Ano na lang pinaniniwalaan mo? Yung sarili mo. Na isa ka ngang part ng gobyerno. So ngayon, kung wala kang tiwala dyan sa mga offices na yan, ano pa ang ginagawa mo sa gobyernong ito? Hindi ba dapat mag-resign ka na? Deserve ng mga mamamayang Pilipino
na isang vice president na naniniwala sa sistema ng gobyerno. Isa kang vice president, kasama ka sa sistema, kasama ka sa organization ng gobyerno, pero lahat halos ng mga major offices, lalong-lalo na yung office of the president, wala kang tiwala, wala kang paniniwala, wala kang respeto. Sa Kongreso, ganun din. AFP, NBI, Police, wala kang tiwala. Ano pa po ang ginagawa mo sa gobyerno, Madam Vice President? Kung lahat ng ito ay wala kang tiwala at wala kang respeto. Bakit nandiyan ka pa? Sa opisina na yan. We deserve better, Madam Vice President. Ang mamamayang Pilipino, kailangan ng isang Vice President na naniniwala sa sistema ng gobyerno. Ikaw, hindi ka naniniwala sa sistema ng gobyerno, bumaba ka na. Ibigay mo yan sa tao na pwedeng mag-take over ng trabaho mo na may paniniwala sa sistema. Wala kang paniniwala sa sistema, wala kang galang sa sistema. So wala ka ng karapatan dyan sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan kung ano pa ang iyong what's keeping you in that office. Samantalang hindi ka na naniniwala sa buong organization ng gobyerno, sa sistema ng gobyerno. Wala ka ng karapatan dyan. Madam Vice President, wala ka ng karapatan dyan. Kinasusuklaman mo yung organization, yung buong gobyerno halos. Wala nang natira. Ilan na lang. Ilan na lang pinaniniwalaan mo. Kasama na doon ang sarili mo. We deserve better. Madam Vice President, hindi ka dapat dyan. Isipin mo mula sa Presidente, Speaker of the House, Kongreso, hindi mo na nirerespeto. NBI, Police, Armed Forces of the Philippines, hindi mo na pinaniniwalaan. Eh ano ka dyan? Ba't nandiyan ka pa? Bakit nakaupo ka pa as Vice President ng Pilipinas? Kung yung mismong organization na kinasasaniban mo, kinasasamahan mo, ay wala ka ng paniniwala. Bakit ka pa nandiyan dyan? Para saan? Hindi ka na dapat tumatanggap ng sweldo. Hindi ka na dapat tatanggap ng budget ng Vice President. Dahil yung mismong organization, yung gobyerno na kinabibilangan mo, hindi mo na pinaniniwalaan at hindi mo nire-respeto. Hindi mo na deserve tumanggap ng sweldo. Hindi mo na deserve umupo as Vice President. Bakit hindi ka bumibitaw? Kung wala kang paniniwala sa gobyernong ito, bumitaw ka na po. Bumitaw ka na. Kung wala kang paniniwala sa gobyernong kinasasaniban mo. Hindi ba masyadong pakapalan yon, mga kababayan? Meron tayong Vice President na hindi naniniwala sa sistema ng gobyerno. Hindi pa pinaniniwalaan yung mga major offices, lalong-lalo yung office ng presidente. Pero nandito pa rin siya nakaupo as Vice President. Umiikot sa buong Pilipinas, gamit-gamit ang assets ng ating gobyerno. Sumisweldo ka gamit ang budget ng mamamayang Pilipino, ang budget ng gobyerno. Nasaan po ang delikadesa? Tama ba ako, mga kababayan? Ang Vice President natin hindi naniniwala sa sistema ng gobyerno natin. And yet, nandiyan siya, nakaupo pa rin. Para saan? Para doon sa sweldo. Para doon sa budget ng Vice President. Mga kababayan, hindi ba sobrang pakapalan na to? Nasaan yung delikadesa? Sabagay, matagal na natin hindi nakikita yon. Pero sobra na to. Walang respeto, walang paniniwala, and yet nandiyan siya.
sa gobyerno na hindi niya pinaniniwalaan, na hindi niya nare-respeto. Parang yung simpleng comparison na isang basketball team. Kasama ka sa team ng basketball, pero wala kang paniniwala doon sa team owner. Hindi mo nare-respeto yung team owner, hindi mo nare-respeto yung team manager, wala kang believe doon sa coach mo, wala kang rin tiwala doon sa mga co-players mo. And yet, gusto mo pa rin kasama ka dyan sa team na yan. Gusto mo pa rin sumweldo sa team na yan. Gusto mo pa rin maglaro sa team na yan. Anong klase kang tao na ganyan ang takbo ng utak mo? Lahat hindi mo pinaniwalaan, lahat hindi mo nare-respeto, pero gusto mo kasali ka pa rin dyan. Gusto mo kumikita ka pa rin dyan. Gusto mo sumasahod ka pa rin dyan. Gusto mo nakikinabang ka para sa team mo. Grabe na ito mga kababayan. Walang paniniwala sa sistema, walang paniniwala sa gobyerno, and yet, ayaw umalis sa kanyang pwesto. Hindi ba? Sobrang pakapala niyan mga kababayan. Hindi ko alam kung paano nating ilalagyan ng terminology ito. Anong pwede natin itawag sa ganitong klaseng tao? Lahat hindi niya pinaniwalaan. And yet, nandiyan siya, kasali pa rin siya dyan sa gobyerno na wala siyang respeto. Gobyerno na wala siyang paniniwala. Gusto niya yata talaga nito, may mangyari sa presidente at bigla na siyang umupo. At yan, ilalampaso niya lahat ng buong organization. Yun ang inaantay niya siguro. Nung bigla siyang makaupo as president ng Pilipinas. At kung mangyari yan, kawawa naman ang buong Pilipinas sa ganitong klaseng tao na maghahawa, maghahandle ng opisina ng presidente. Walang iniisip kundi sarili niya. Walang iniisip kundi yung kampo nila. Yan lang po ang gusto kong iparating sa inyo mga kababayan, at ako'y talagang disappointed dahil sa mga sinasabi ng ating Vice President na lahat ng pinapakita niya walang paggalang, walang paniniwala sa sistema ng ating gobyerno, and yet here we are, nandiyan pa rin siya nakaupo sa opisina ng Vice President. Thank you so much mga kababayan. Sana magkita-kita pa tayong muli tungkol dito sa mga issues na ito. Doon sa mga bago lang dito sa aking small channel, kindly hit the notification bell, kindly subscribe, at paki-like na rin and paki-share na rin itong ating video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Thank you so much. Magkita-kita pa po tayo sa mga darating kong vlog. Thank you so much.